The Word of God is living and effective, able to discern reflections and thoughts of the heart. Let your mercy come to me, O Lord. Blessed Tuesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We are being reminded of what is essential, the outside or what's inside. Ano ba talaga yung mahalaga? Yung nasa loob mo o yung pinapakita mo sa labas? Hindi porket nandito ako sa simbahan araw-araw or ako ay nagsisilbi, ibig sabihin, ano ba talaga ang goal? Yan ba ay paimbabaw lamang o yung nasa loob ng puso? Pakatandaan natin na yung mga nakikita sa surface o yung nasa facade lamang, hindi yun ang kinoconsider ng Panginoon kung hindi yung nasa puso. Kaya kahit na sabihin na ikaw ay paladasal, palasimba, kunyari, paserve-serve ka, pero kung hindi naman yun ang totoong nasa laman ng puso mo, walang bilang yun o hindi yun considered sa Panginoon, dahil alam ng Panginoon kung ano yung totoong nasa puso mo. Natatandaan niyo yung kwento ko tungkol sa pag-share ng blessings, yung gusto ko lang naman mamultiply yung nagbibigay, na ipaunawa na hindi kinakailangang maging mayaman ka para mag-share ka ng blessings. Pero yung Diyos, alam niya kung ano yung laman ng puso mo. Kaya kahit na wala kang picture, kahit na hindi mo kailangan ipangalanda ka sa FB na ikaw ay nagbibigay. Kasi alam ng Diyos kung ano talaga ang desire ng puso mo. And so it happened na multiply. Bakit? Gumawa ng paraan ng Panginoong Diyos para yung mga ibang tao malaman at gayahin. Diba? Tandaan natin kung ano yung nasa puso mo, yun ang magmamatter, hindi sa kung ano yung pinapakita mo na mapagpaimbabaw ka lang. Kunyari ikaw ay mabait, kunyari ikaw ay madasalin, kunyari ikaw ay hindi pasaway, pero sa totoong buhay, pagtalikod ng mga tao, ikaw ay naka-smile. Kunyari, nakangiti ka, pero yung pala, nagbabackfire ka, o kung ano-ano yung mga sinasabi mo sa likod ng tao. Nakakalungkot yun, di ba? Maraming ganun. Tumingin kayo sa paligid, madaming ganun. Akala mo, happy pag nandiyan ka. Pero pag talikod mo, nagsasalita pala ng hindi maganda tungkol sa iyo. Nakakalungkot kasi sometimes yung mga tao na yun pa yung mga leader, yun pa yung nilulook up to ng mga tao kasi sila yung namumuno. Kaya nga sometimes nakakalungkot kasi kung sino pa yung namumuno, siya pa rin ang pasinuno sa mga bagay na hindi maganda. Sad to say, this is the reality. This is the real world. Yun bang iba ay yung sinasabi sa ginagawa? At kapag ka nagkaganon, pagpasa Diyos mo na lang. Huwag ka na lang apekto. Kasi life is a choice So kung papa-apekto ka, papatulan mo siya. It's either magagalit ka, makakagawa ka ng hindi maganda, magkakasala ka. So, huwag na lang, hayaan mo na lang. Yun lang, that's the sad reality. That sometimes, people seem to be doing something else, but that is not the real outcome of what is inside of them. Kaya nga naman, kahit na minsan sobrang ganda ng suot ng isang tao,
pero hindi mo naman mababanaag sa mukha niya na siya ay at peace. Or sometimes, sobrang ordinary naman ang suot niya, pero makikita mo na he or she is masaya. Kasi lalabas talaga kung what is from within. Lalabas talaga kung ano yung nasa puso mo. Kaya ang panawagan sa atin dito is kung ano ang importante. Alin ba ang mas importante? Yung malinis na labas pero marumi ang loob, or yung malinis ang loob kahit na hindi naghugas ng kamay, pero wag ka kung ano yung laman ng puso. Kasi yun ang sinasabi sa ebanghelyo ngayong araw na ito. Manalangin tayo. Lord God, patawad po sa aming mga kasalanan, sinadya man ito o hindi. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Please stay with us, for without you we are nothing. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Tuesday. God bless.